Yun mga tropa, for today's content natin, yung ating sinasabi ko sa inyo CX-5 na diesel na nag-overheat. So i-share ko lang sa inyo kung anong dahilan ng kanyang pag-overheat at kung ano yung water splash. Kasi ito water splash mga katropa. Yung water splash kasi is galing dito sa ating reservoir. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel, lalo na mga viewers, subscriber. Yan, sa mga nagla-like at nagko-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga katropa. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay Panjanjan, kay Parang Louie, kay Sir Peter Tak, sa mga ibang group admin, sa ating mga member. Maraming salamat sa inyo, sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga katropa. So ito nga, overheat yung issue, nag-water splash. Si-share ko lang sa inyo mga katropa kung ano yung mga pwedeng panggalingan. So let's go. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic Manood ka. TV. So itong ang unit na to mga katropa ay galing sa Miri. Yung Miri kasi malayo rito mga katropa. Doon siya nag-overheat sa Miri. Pag nag-byland ka is mga 1 day. Depende sa pag-driving mo. Pag nag-airplane ka naman mga 1 hour lang. So doon nag-overheat, doon nag-water splash. Yung water splash kasi mga katropa, yung pressure pupunta rito. Kumbaga yung water splash yung normal na nakita natin na kumukulo yung reservoir. Yun yung water splash. So siyempre pagka mangyayari yung water splash, so siyempre magkakaroon siya ng overheat, kaya nagwa-water splash. So yung pressure babalik, pupunta rito. So dito pupunta rito sa mga ano yan. So pag ganyan, yan, kung mapapansin niyo yung mga bakas-bakas ng ano niya sa ito sa ECU, ayan yung mga bakas-bakas ng water splash. So yung issue naman ng water splash ng mga katropa ay yung na-detect nila dun is yung pan hindi gumagana, yung cooling pan. So isa sa pwedeng panggalingan yung cooling pan. Mangyayari din naman kasi yung water splash ng dahil sa ating mga cooling system. Halimbawa, yan nga, yung cooling pan, yung ating hoses, meron leaking, kaya siya nag-overheat. Yan. Pero ito, siyempre, pag mayroong leaking, hindi na siya mag-i-splash mga katropa, mag-overheat na siya. So ito, wala siyang leaking, nag-water splash. Ibig sabihin, yun nga, yung pan yung naapektuhan. Kung leak lang naman kasi sa hose, overheat na yan, hindi na siya mag-splash kasi wala nang tubig mga katropa. Mauubusan na siya ng tubig kung may leak. So marami siyang cooling system. Tapos unang-una yung ating thermostat, pag hindi na nagwo-working, mga cooling system, panggagalingan ng ating overheating. So yun nga, nag-water splash siya mga katropa, yung ating engine diesel. Yan. So process na ng pagbaba ng engine, tatlong nut na lang sa transmission mounting, tatlo rito sa engine mounting. Maibababa na yan kasi natanggal ko na lahat ng mga nakakonect mga katropa. Same procedure lang naman pagbaba natin nung nagpalit tayo ng transmission mga katropa. Yung gagawin natin dito, papalitan natin ng gasket, head gasket, tapos skimming, replace. So ngayon isi-share ko sa inyo kung paano natin na bubuksan yung cylinder head, tsaka siyempre pag set ng timing bago natin tanggalin yung cylinder head para pagbalik natin is nasa tamang timing tayo, hindi tayo ng problema. Basta ikabit natin ng tama. Pag hindi umandar, ibig sabihin yan, mapapansin nyo yan, diesel. Yung unit na to umaandar, nakarating nga rito mga katropa, pero ang layo nun nakarating dito, pero nagkakaroon siya ng bubbles. Nagpalit na sila ng radiator cap, nagkakaroon pa rin ng bubbles. Ibig sabihin, nagbibuild na ng pressure yung ating engine, kaya bumabalik paunti-unti rito. Kung malakas yung pressure, talagang bulwak na rito. Ibig sabihin, pag malakas na yung bulwak dito, ibig sabihin malaki yung singaw. Kung mga pa konti-konti lang yung bulwak, pag na-reach niya na yung temperature, pa konti-konti lang yung bubble dito, ibig sabihin konting-konti lang yung problema ng cylinder head. Pag sobrang laki na, makapapansin nyo yan, mamamagana yung radiator hose,
Mamagana yan, hindi niya na kaya. Siyempre hindi na kaya ng pressure. Kumbaga yung pressure nito is ayan, 108 kPa, 16 PSI. Ibig sabihin pag may problema na yun, hindi na kaya yung over na rito yung pressure niya mga katropa. Kaya umaangat yan, pumupunta rito yung pressure. Kaya nakikita natin na nagbababol. Yun naman sa mga bagong gawa, bagong top overhaul, bagong overhaul, nagbababol. Ibig sabihin kung konti-konti lang yung bubble, ibig sabihin hindi fit yung ano nyo, yung cylinder head gasket, or may problema sa loob ng head, or yung gasket yung problema. Ganun lang yun mga katropa. Kaya pagkagawa natin sa mga nagche-check dyan ng bubbles, ganun lang yun. Pag hindi mawala-wala yung bubbles, ibig sabihin hindi fit yung pagkakapit ng cylinder head, or meron siyang singaw mga katropa. Kaya pagka overhaul nyo or pagka top overhaul nyo nagkakaroon ng bubbles, dapat wala, dapat steady lang dito sa sa may radiator yung water natin. So yun nga mga katropa, nag-overheat ito kaya siya nagkaroon ng water splash. So yung dahilan niya yung motor pan, kasi itong model na to is, kung di ako nagkakamali, mga first model. Tapos balak niya pang i-claim sa warranty. So na find out namin na 2 beses na rollback yung yung meter niya. So wala siyang ligtas, hindi niya makiklaim. So magbabayad siya ng lahat, walang free. Yan. Buti na lang na-check, buti na lang may record. Yan. Yung mileage niya ngayon is mababa pa lang mga katropa, kasi nga kaka rollback. Yun, hindi naman siya nakalusot mga katropa. So yun, ibababa natin yung makina para mapalitan natin ng head gasket. So isi-show ko sa inyo or isi-share ko sa inyo yung kung paano yung step by step na pagpalit ng gasket, pagtanggal ng gasket. Turn natin i-pull down mga katropa. So unahin natin tanggalin yung wiring harness. So pinaguhugot ko na sakit para mabilis lang tayo.
pump. So, yan. So ito yung kabuuan ng ating engine harness. Ayan. Kung nasa inyo, kung gusto nyo i-next yung sa may intake or sa may exhaust.
So eto mga katropa, napansin natin, kung mapapansin nyo to, ayan, meron siyang sunog dito, ayan. So di ba sabi ko nga nag-overheat to mga katropa. So nakita nila yung sira, yung auxiliary fan motor. So ito, nag-overheat na siya, tapos pinalitan ng motor, umandar pa naman, kaso nagkaroon siya ng back pressure or yung nag-splash yung water sa sa reservoir tank. So ito, tapos dito meron siyang konti, ayan no. Ayan mga katropa, ayan. So yun mga katropa, ganun lang yung pagtanggal ng cylinder head gasket mga katropa. So medyo mabusisi mga katropa kasi nga maraming tanggalin yung ating engine mga katropa. So hihintayin na lang natin yung ibang parts na hindi pa dumating. So tignan natin dito sa likod. Ayan. Ito sa number 2 merong konti dito sa number 4. Yan. Ito mga tropa, 1 and 3 may nakalabas na dulo or nadurog na lang yung glow plug, nabasag, nadurog, kaya wala na dyan. Saka sa number 4 yan, konting singaw. So yun mga katropa, sana nag-enjoy kayo sa panood ng ating kung paano magbaklas ng cylinder head. Maraming tanggalin, nakita nyo naman, nandiyan naman sa video mga katropa. So maraming salamat mga katropa.